Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Narinig ni Carmela ang mahinang yabag ni Wilson sa labas. Ganoon din ang pagbukas ng pinto ng silid ng lolo niya. Binitawan niya ang binabasang paperback at tinignan ang relo sa nightstand. 8:30 ng gabi. Mahigit kalahating oras mula nang ipanghik niya si Andrea at patulugin na. Napaisip siya, ngayon lang ba ito pumanghik? Tumayo siya at lumabas ng silid. Sinulya pa niya ang silid ni Wilson. Bahagyang bukas ang pinto nito. Tinawid niya ang pasilyo patungo roon. Wilson, gising ka pa ba? Marahan tanong niya bago iniawang ang pinto. Nakaupo si Wilson sa tungga-tungga na kanyang lolo. Nagmulat ito ng mga mata nang pumasok siya sa kwartong iyon. May problema ba? Tanong nito. Kung hindi lang sa nakikita niyang pagsasikap ni Wilson na huwag niyang makita ang pagdaing nito, ay gusto niyang matawa sa tanong nito. Lumapit siya at tumayo sa harap nito. Hindi ba ako ang dapat na magtanong niyan? Mahinahon tanong niya. Hindi mo kailangang itago sa akin ang nararamdaman mong sakit, Wilson. Nasabi mo na sa akin ang tungkol diyan sa likod mo, di ba? Sumakit na naman ba? Hindi na katulad ng dati. Sagot nito. Sinunod ko yung sinabi mo. Nakipagkita ako sa doktor nung magtungo ako sa Maynila at narestahan niya ako ng gamot. Dilingan nito ang nightstand. Naroon ang baso ng tubig na kalahati na ang laman. Pwede ko bang makita ang bote ng gamot? Umiling ito pagkatapos ay ngumiti. Bumili lamang ako ng isang tablet at sana maging okay na ito. Pagod lang ako. Malayo-layo rin ang lawag dito. Nakita mo ba ang ibig kong sabihin? Sa susunod na sumakit ang likod ko, ay babaling ako sa drug. Promise. Okay, pero from now on, kailangan mo mag-take ng painkillers. In my almost 3 years of practice, I have never yet got a patient addicted to drugs. At wala akong balak na mag-umpisa sa'yo. Wika niya rito sa professional at tinig. Kaya huwag kang kabaduhan. Maalis din yung pain mo diyan sa likod mong yan. Nasa yan ang nangyayari, di ba? Maliban na lang kung gusto mong kakambalan sa likod mo habang buhay. Okay, Budok. Message received. Wika nito. Carmela noticed he was trying to ignore the pain while waiting for the painkiller's effect. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa likod nito. Halika, aalalayan kita patungo sa kama para maipahinga mo ng katawan mo ng maayos. Subalit tumaas ang kamay ni Wilson at hinawakan ng palopulsuhan niya. Wilson point of view. Nakatingin si Wilson sa babaeng kaharap. Hindi lang basta babae, kundi napakagandang babae na para bang gusto niyang gawin ang hindi dapat gawin at nagtitimpi siya. Carmela, masakit lang ang likod ko dahil napagod ako sa biyahe. Pero hindi ako imbalido, sabi niya. Well, Mr. Montañez, pahablot na binawi ni Carmela ang kamay. Kung sino man ang magsasabing imbalido ka, ay dadagukan ko. I was only trying to help you. Force of habit.
Nasanay akong gawin iyon sa mga pasyente ko. Gusto niyang matawa sa sinabi ni Carmela. Katulad nito ang mama niya. Palaging ganun ang ginagawa. Nang mangyari ang trahedya, kinasusuklaman niya ang mga naaawang tinging ipinupukol sa kanila ni Kel ng marami. Dahil ayaw na ayaw niya na kinaawaan. Humugot siya ng malalim na hininga at ibinalik kay Carmela ang mga mata. Nakasuot lamang ang babae ng panjamas. Kung iniisip ng babaeng ito na dahil panjama ang suot, ay hindi mapupukaw ang damdamin niya. Pwes, nagkakamali ito. Ang amoy nito ay tila pumailang lang sa kanyang ilong. Parang kay sarap amuyin na para bang pag tinanggal iyon sa kanyang ilong ay magwawala siya. At nakita na niya nakalugi ang buhok nito sa kauna-unahang pagkakataon. Nakasabog iyon sa mga balikat nito. Kulot iyon at napakagandang tingnan. Bagay na bagay ito sa babae. Alam mo ba na napakadelikado sa'yo na pumasok ka dito sa room ko? Wilson, nakasunod na sa akin na panganib, remember? You should know that by now. Sabi nito. Napaungol siya. Hindi nito alam ang sinasabi. Tumaas ang kamay niya at inabot ang buhok nito. Ipinaloob doon ang mga daliri. Napakalambot ng buhok nito. Napakaganda ng buhok mo. Bulong niya. Hindi mo dapat laging tinatali. Napasinghap naman si Carmela. I hate it. Dahil kulot at pinutol niya ang sasabihin nito na magsalita siya. Carmela, napakaganda ng buhok mo. Tumaas ang sa paniyang kamay sa likod nito at unti-unti itong hinila patungo sa dibdib niya hanggang sa mapaupo ito sa kandungan niya. Hindi tumutol si Carmela. Her face was pressed against the warmth of the skin on his neck and he lost control. How it felt good to hold her like this. She was warm, alive, and he needed her. His pain doubled. The physical one he could ignore. Subalit hindi ang sakit na pinuko ni Carmela sa kanya. Hinalikan niya ang buhok nito. Haba ang mga daliri ay minamasahe ang ulo nito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa ulo, sa eyelids, pagkatapos sa labi. Habang abala kamay niya sa pagdama ng katawan nito. I need you, Carmela. Bulong niya. I needed you so much. Pwede bang hindi niya natapos ang sasabihin nang halikan siya ni Carmela. Nabigla man siya sa umpisa, pero nagustuhan niya. Napaungol siya. Hinila niya ito sa ibabaw niya. Ipinadadama ang pagnanasang kahit siya ay hindi makapaniwalang ganun katindi. Narinig niya ang pagsinghap nito at sinundan iyon ng mahinang ungol. Pinakawalan niya ang mga labi nito. Subalit, nanatiling hawak niya ang likod ng ulo ni Carmela. Napaungol naman si Carmela sa ginawa niya. Kung mayroon mang bahagyang pagtutol ang isip at katawan ni Wilson sa pagnanais na angkanin ito ay tuluyan naglaho. Nararamdaman niya, Carmela wanted him as much as he wanted her. Kung mawala si Carmela, nang maramdaman ang pagpakawala nito ng marahas na hininga. Are you alright? Nag-aalalang tanong ng babae sa kanya. I will be if you stop worrying about me. Sabi niya. Hinila ito pabalik sa mga bisig niya at inihiga ito muli sa kama. Unti-unti, bumaba ang mga mata niya sa mga labi nito. I want you. I want you, my lovely Rose. Bulong niya. Ipinailalim niya ang kamay sa likod sa ulo nito at inangat ito patungo sa kanya. Lumipas ang mahabang sandali. Isang maluwag na paghinga ang pinakawala ni Carmela.
Nakatitig siya sa kisame habang nasa ibabaw siya ni Wilson. Naramdaman niya ang pagpatak ng mainit na bagay sa balikat niya. Luha iyon na nanggagaling sa mga mata ni Wilson. Nakaunan siya sa dibdib nito. His body shook gently. Tumingala siya dito at nakita nga niya ang mga luha na nagmamalibisbis sa gilid ng mata nito. Hindi ito nagmulat ng mga mata, subalit kinabig siyang muli nito pahiga sa sariling dibdib. Ang kamay nito ay humahagod sa buhok niya at pagkatapos ay nararamdaman niya ang mga labi nito sa ulo niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. She was hurting all over. Tila pinaghati-hati ang katawan niya and she was confused. Gusto niyang abutin si Wilson ng oras na iyon at makihati sa dinaramdam nito. But she gave him the privacy of his sorrow. Umaasa siyang kahit papaano ay nabawasan ng kapaitang nadarama nito. Naputol ang katahimikan na magsalita ito. Kinabig siya nito. Carmel, hindi ko gusto na saktan ka. Bagya siyang tumungo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay binanggit nito ang pinaikling pangalan niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman kung inusal ni Wilson iyon habang nasa kainitan ito ng pag-angkin sa kanya. May palagay siyang hindi niya kakayanin ang sakit na idudulot niyon. Tumaas bumaba ang dibdib nito sa paghinga ng malalim. Pinalipas muna nito ang ilang sandali bago muli nagsalita. Alam ba, nung nakilala kita, di ba tinanong mo kung bakit ako may baril? Oo, bulong niya. Tumaas ang mukha niya upang tingnan ito. Nakatingin ito sa siling. Nagwo-work ako sa government. Wika nito. At pinagtagpo ang kanilang mga paningin. Napataas ang kanyang kilay. Ano naman trabaho mo doon? Undercover. Hindi alam ni Annie ang bahaging iyon sa trabaho ko. Si Kiela at ang ama namin lamang nakakaalam. Kahit ang mama ay hindi alam iyon. The irony of it was that I protected other people's life. Inililigtas sila sa pagkakahamak. Pero hindi ko nagawa iligtas sa mga mahal ko sa buhay. Wala ka naman dun, diba? Bulong niya. At kung naandun ka man, hindi ka nakatitiyak sa maaaring mangyari. Maaaring walang nakaligtas sa inyong lahat. Carmel, I have wondered about that a million times. Many times in the past, I wish I was with them that day. Died with them. Naiintindihan niya ang damdaming iyon. Nang mamatay ang mga magulang niya ay halos kainin ang buong pagkatao niya ng guilt na buhay siya at namatay ang mga ito. Dinugtungan nito ang sinabi makalipas ang ilang sandali. Si LJ ay hindi ko anak. Nang makasala ako kay Annie, buntis siya at alam iyon ng buong pamilya ko. Nasorpresa siya sa sinabi nito. Muli niya itong tiningala. Umangat ang ulo ni Wilson sa pagkakahiga. Inilagay ang mga kamay sa mukha niya at itinaas iyon. Pagkatapos ay hinalikan siya. Mabilis na muling naningas ang apoy sa katawan niya, subalit hindi niya gustong pansinin iyon. Muling nagsalita si Wilson. Na magtrabaho sa amin si Annie ay may boyfriend na siya. Isa sa mga kilalang angkan sa Bigan kung saan siya nagtapos ng pag-aaral. When the bastard learned that she was pregnant, he went abroad. It broke Annie's heart. Hindi ko siya miminsang
nakikita umiiyak. I was really attracted to her since day one. Alam mo ba, yung physical na katangian niya, yun ang gustong gusto ko sa babae. But I stayed away because of the boyfriend. At nang iwanan siya nito, nag-offer agad ako ng marriage. Huminto ito sandali sa pagsalita na tila naghihintay ng komento niya sa bahaging iyon ng pagtatapat nito. Pero katahimikan na ang ginawa niya. I was young, kabi-kabilang girlfriends. But marrying Annie made me feel like a hero. Not to mention that I really had this big crush on her. She refused at first, but she had no choice. She had no one. Maliban kay Manang Pilipa, dahil sa kumbento siya lumaki. At alam niyang lalaki anak niya na walang kikilalaning ama. Tinanggap niya ang aloko. I gave my name to LJ and learned to love him. Really love him as my own. My attraction to Annie turned to love. Strange. But her sensual appearance was a contradiction to her character. She was quiet and submissive. Wala akong natatandaang kinontra niya ako. She was a homebody too. All that represented everything I wanted in a woman. And she had learned to love me too. But there are many times when I doubted her love for me. Huminto ito at humugot ng malalim na hininga. Pagkatapos ay mahinang tumawa. Hindi ko siya nakita na galit man lang sa akin. Bawat sabihin ko ay batas para sa kanya. At bawat pagkakamali ni LJ sa akin ay kinagigilitan niya ang bata. Para bang hindi niya gusto magkamali sila mag-ina sa akin. It was as if they were both walking in tightrope when I was around. Niyoko siya nito, pero hindi niya kayang komentuhan iyon. It wasn't normal. She knew I loved them both. Pero hindi ko miminsang naisip kung minahal ako talaga ni Annie o tumatano lang siya ng utang na loob dahil sa pagpapakasal ko sa kanya at pagbibigay ng pangalan kay LJ. O hanggang sa mga sandali ng kanyang kamatayan ay ang ama ni LJ pa rin ang nakatago sa puso niya. Baka naman hindi. Hindi halos lumabas sa bibig niya ang tinig. Hindi niya alam kung bakit sinasabi sa kanya ni Wilson iyon. May iba't ibang paraan ng mga babae sa pagpapakita ng pag-ibig, Wilson. Annie was probably the passive type. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinagsalikop ni Wilson ang mga daliri nila at dinala nito ang kamay niya sa bibig nito at hinagkan iyon. Siguro tama ka, sabi nito. But when the tragedy happened, Annie was 2 months pregnant. Sa pagkakasabi niyon ay tila nagatak ang boses nito. Hindi makapaniwala si Carmela sa narinig. Napapikit siya. I never told anyone about it. Kahit na kay Gil, until now. She could imagine his sufferings. Naiintindihan rin niya kung bakit itinago nito na kasamang namatay ni Annie ang sana'y magiging anak nila. Hindi nito gustong higit na kaawaan. Hindi nito gustong malaman ng lahat maliban sa mag-ina ay may isang buhay pang karamay. A week before the tragedy, patuloy ni Wilson, the three of us were celebrating Annie's pregnancy. LJ was so excited that he would have a baby brother or sister. Naputol muli ang pagsalita nito
dahil para bang nahihimigan niya sa mga tinig nito ang paggitak noon. May ilang beses itong humugot ng hininga bago nagpatuloy. And I stopped living since then. Binamamanhid ko ang sarili ko. Ang damdamin ko. I don't want to last or hunger or yearn. Pinanatili ko ang sarili ko sa kadiliman kung saan hindi ako maaari makaramdam. Subalit parati ko sila nakasama sa pagtulog ko. Yung tawa ng anak ko, napapanaginipan ko. Then followed by honest face and a faceless child calling for help. Then my father and mother would reach me, crawling and begging me to save them. Yumuko siya, inihilig ang pisngi sa dibdib nito. Hindi niya gusto makita ni Wilson ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tangi ang pagtaas-baba ng dibdib ni Wilson ang narinig niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin o kung papaano niya ipapadarama rito ang pagdamay. Mas lalo pang hinigpitan ni Wilson ang pagkakayakap sa kanya. Matapos naming mahuli ang taong gumawa niya sa pamilya ko, nagkaroon ako ng mapanganib na assignment. At isa sa mga iyon ang naging dahilan upang mapinsala ang likod ko. Doon siya napabangon. Pero ang sabi mo sa construction site mo nakuha ang pinsala mo sa likod mo. Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Nagsinungaling ako. Hindi ko na sinabi sa iyo ang buong kadetalye. I wasn't ready to tell you all about my job. Sinabi nito kung paano nabagsakan ng debris ang likod niya. Ano? Pwede ka mamatay doon. Nag-aalala nga, sabi niya. Napangiti si Wilson. Pero hindi ako namatay. Sabi nito, haba ang mga mata nito ay pinagmamasdan ang kahubdan niya. Ang kapaitan sa mga mata nito ay unti-unting nahalinhan ng pagnanasa. Pinamulahan siya ng mukha. Mabilis niya itinaas ang mga binti at niyakap iyon upang takpan ang kahubaran. Nang makita ang nakatuping kumot sa ulanan nito, ay inabot iyon pero inawat siya ni Wilson. Inihagas nito ang kumot sa sahig. Hayaan mo na yun, sabi nito. Ang mga daliri nito ay naglalakbay sa kanyang braso. Pinaglalaroan ang balahibong pusa niya. It was your first time, and all I did was hurt you. Umiling siya. Wilson, hindi. It was... Wala siyang maapuhap na tamang salita. Muli nitong hinagod ang tingin ang kabuuan niya. Makikita sa mga mata nito ang tila na apoy na biglang nagililiyab. Inabot siya nito at marahang ibinalik sa pagkakahiga. Pagkatapos ang kamay nito ay naglakbay patungo sa harapan niya. Napasinghap si Carmela sa ginagawa nito sa kanyang harap. Maya-maya, itumigil ito at nagsalita. Nagtaas ang mukha ni Wilson at tinunghayan siya. Kahit na mamatay ako sa sakit sa likod kong ito, hindi ako titigil na gawin ito para mapasaya ka. Pagkasabi ni Yon, yung distansya sa pagitan nila ay hinalikan siya nito sa labi. Nagising si Carmela kinabukasan na pumapasok ang init ng araw sa silid niya. Napabalik ko siya. Iniikot ang paningin sa paligid. Nasa sariling silid siya. Ang suot na niyang muli ang pantulog niya. Binuhat ba siya ni Wilson pabalik sa silid niya? Hindi kaya isang panaginip lamang iyon? Hindi. Ang nararamdaman niya sa katawan ay nagsasabing
Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Her body was tender in some parts. A soft smile came out of her lips as the memories of last night creep into her mind. True to his words, the pain in his back was less of his worries. She had learned the arts of love in one whole night. He was an excellent teacher, and she was willing to learn for him. Nilinga niya ang relo sa nightstand. 2:00 ng hapon. Iyon ang oras na ibinabadya ng relo. Patamad siyang bumangon. Inayos niya ang sarili, nagbihis, at lumabas ng silid at bumaba. Nagulat pa siya nang makita sa kusina si Luis. Hindi niya inaasahang nakauwi na mga ito. Nakahanda ito ng mga ingredients para sa lulutuing pancake. Eric was nowhere around. Hi! Bati nito na makita siya. Ang mga mata nito ay bumaba tumaas sa kabuuan niya na tila nanunuri. Anong oras kayo dumating? Kumusta yung overnight ninyo sa Santo Tomas? Tanong niya. Dumiretso siya sa cupboard at kumuha ng tasa upang magtimpla ng kape. An hour ago, binasag nito ang 3 itlog sa malaking bowl. At alam mo ba, nag-enjoy si Eric. He loved the place. Tumango siya. Nasaan nga pala si Andrea? Naupo siya at humigop ng kape. Nagaya si Andrea sa dagat. Namumulot daw ng shells. Napuwit ka ba kagabi at hinapan ka ng gising? Sarkastikong tanong nito. Napaungol si Carmela dahil sa kahiyan. Kanina'y nakita na niya sa lamina ang buong katawan niya. Naging maingat si Wilson na huwag mag-iwan ng marka sa bahagi ng katawan niya na nakahantada. But no part of her body was left untouched and unloved. Napansin nito ang marka sa kanyang balikat. Parang galos na yan . Ganun ba ka-wild si Wilson? Hindi ko ma-imagine kung ano na lamang makikita ko pag inalis mo yung suot mong yan. Sabi nito na may himiga na may mali siya. Pwede ba Luis, tumigil ka nga dyan? Kinakabahan siya kung nasa paligid lang si Wilson ay marinig nito ang sinasabi ng tiyahin. Tumayo siya. Bitbit ang kape at binuksan ang pinto sa kusina at sumilip sa labas. Expecting na makikita niya si Wilson doon. Subalit wala ito roon. Lumakad siya pabalik upang lumabas patungo sa sala. Oo nga pala. Biglang sabi ni Luis. Nakalimutan kong sabihin sa yung nang dumating kami, nagpaalam na rin si Wilson. Meron daw importante raw na lalakarin. Ipinapasabi sa'yo. Tatawagan ka na lang daw niya. Kinuha niya yung cellphone mo dun sa sasakyan niya. At sinabi sa akin na i-recharge ko. Lumingon ito sa sala. Naroon ang cellphone niya, malapit sa TV at naka-recharge. Hindi niya pinansin ang tono ng tiyahin. Bigla siya nakaramdam ng panghihina at bumalik sa upuan. Hindi niya alam kung anong dapat asahan sa morning after. Pero ang malamang wala na si Wilson sa bahay matapos ang pinagsaluhan nila sa buong magdamag ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng dibdib. Iniisip din ba ni Wilson na naging traidor ito sa sarili sa pagsasabi sa kanya kung anong trabaho nito na kahit si Annie ay hindi nilaman? O di kaya ay ang pagtatapat nito sa kanya tungkol sa nakaraan ni Annie bago niya ito pinakasalan? May takot na nagdaan sa kanyang dibdib. Hindi takot para sa taong nagtatangka sa buhay niya. But she was afraid that Wilson would vanish into thin air, that he would never see her again. Mayroon ka bang dapat sabihin tungkol sa relasyon ninyo ni Wilson, ha Carmela? Pukaw ni Luis sa pag-iisip niya
Pumormal ang tinig nito. You can just sleep around. Luis, I'm not sleeping around. You may not believe this, pero si Wilson lang ang lalaki sa buhay ko. At wala ako pinagsisisihan sa nangyari sa amin kagabi. Hindi agad sumagot si Luis. Inabot ang lata ng gatas sa mesa at isinalin sa measuring cup. Ayaw ni Eric sa kanya. Wika nito sa malamig na tinig. Kasi sabi niya si Wilson daw ay napaka-misteryoso at naka-arugante. Alam mo naman si Eric, itinuturing ang sariling padre de pamilya sa ating dalawa. At iniisip niyang pinagsasamantalahan ka lamang ni Wilson. Nakikita niya at napapansin niya na narito lamang si Wilson kapag wala kami. Luis, what about you? Ano ang opinion mo kay Wilson? Challenge sa tanong niya kay Luis. Bahaw na tumawa ito. Gwapo siya, mayaman. Dinaanan nito ang tingin ang mga balikat niya. At siguro magaling siya sa kama. Alam mo ba, kung mas bata ako sa'yo, siguro magiging kaaway mo ako. Napatitig siya sa tiyahin. Inulit sa isip niya ang sinabi nito. Magiging kaaway mo ako. May doble bang kahulugan iyon? Gusto ba ng tiyahin niya na mawala siya? Dito mapupunta ang lahat ng pag-aari ng mga sandilan sa sandaling mawala siya dahil nag-iisa niya itong kamag-anak. At ngayong magre-retiro ito sa pag-aartista sa TV, magiging dependent na lang ito sa income ni Eric. Which wasn't enough kung ang pag-uusapan ay ang pagiging maluho ni Luis. Tumawa si Luis nang hindi agad siya magsalita. It's probably none of my business, Carmela. Pero pamangkin kita. At napag-isip-isip kong tama si Eric. Nananamantala lamang lalaking iyon. Bakit naririto siya sa tuwing wala kami ni Eric? Bigla siya nakadama ng iritasyon. Tama ka, Luis. It's none of your business. Tulad din ng hindi ko pinakailaman kayong dalawa ni Eric. Itinulak niya ang kape palayo sa kanya. Hindi sumagot si Luis at tinitigil lang siya. Bagkuway, itinuunan nito ang atensyon sa pagluluto.